makapangyarihan sa lahat. We are so blessed, Panginoon, sa araw na to na muli mo kaming tinipon. Salamat po sa bawat hininga ng aming buhay, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat po, Ama, na ikaw ang Diyos na nagtuturo, nagmo-motivate sa bawat isa sa amin, Panginoon, para i-meditate, patuloy na manalangin sa bawat isa, patuloy na magpalakasan. Narinig mo, Panginoon, ang bawat pasasalamat ng bawat isa, Ama. Itinataas ko sa iyo ang buhay ni Ate Annalisa, O Diyos. Patuloy mo pang pahabain, Panginoon Lord, yung even kakulangan, Panginoon, ng kaniyang katawan, Panginoon, internal man, ito o external, O God, in the mighty name and powerful name, Jesus Christ, Panginoon. Maging ikaw po ang kumumpleto, Panginoon ko, ng mga piraso, Panginoon, hallelujah, ng lungs na yun, Ama. Na ikaw, O Diyos, ang magdugtong ng mahaba pang buhay sa Kanya, na maranasan niya, Panginoon ko, ang buhay na payak, Panginoon, kalugod-lugod sa harapan mo, kasiya-siya, Panginoon. Ma-enjoy niya yung buhay dito sa mundong ito, Panginoon, na nagagalak siya, na naglilingkod sa iyo. Panginoon, iparanas mo sa Kanya, Ama, sa bawat testimonya ng buhay niya, Panginoon, na marami pong ma-amaze. Marami pang mga tao, Panginoon, ang magkaroon ng pag-asa na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon ko, na nagwa-wipe ng mga luha ng bawat isa sa amin, Panginoon. Even sa mga pamilya, nagre-restore ng pamilya sa buhay ni Ate Cristita, Panginoon ko. Hallelujah. I-restore mo yung kanyang soul, i-restore mo yung spirit niya, i-restore mo yung physical niya, i-restore mo yung mind niya, Panginoon, yung emotion niya, O God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Na naglolonging, na laging nauuhaw sa iyo, Ama. At alam ko, Panginoon, na ikaw ang kapartner niya. Ikaw ang Diyos na hindi mangiiwan sa Kanya. At Panginoon, lagi mo siyang patatatagin. Laging ikaw ang maging kalakasan niya sa panahon na siya'y mahina. Lagi niyang maalala, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nag-create ng lahat ng bagay sa mundong ito, na walang bagay na nilikha na hiwalay sa iyo, Ama. Kaya naman, O Diyos, patuloy kong itinataas ang bawat buhay ng bawat isa mula sa buhay na Ate Billie Jean, Ate Cristita, ni Kuya Yolando, ni Kuya Alejandro, ni Kuya Raymond, ni Kuya Lindon, ni Nanay Andrea, ni Kuya June, ni Ate Annalisa, ni Kuya James, ni Ate Jane, at ng inyong lingkod sa oras na to, patuloy kang mangusap, patuloy maging makapangyarihan at Panginoon Lord, maitanim sa aming mga puso at isip lahat ng aming pinag-aaralan. Patuloy mong i-glorify ang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, Panginoon. Salamat, Ama, na hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon, na ikaw pa rin ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman, Ama. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na itinataas sa oras na to. Itago mo lang kami palagi sa iyong likuran. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maparangalan sa pangalan ng aming Diyos na buhay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon and glory to God po. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon, ano po ay, welcome po Ate Therese. Good works. Amen. Believe and faith. Amen? Believe and faith po, ano? Pagdidiinan natin yung believe and faith. So, ito pa rin yung series na na atin pong tinatalakay na how we walk in the presence of the Lord daily. Amen? So, purihin ng Diyos. Ano po? Ito po is paano tayo, no? Daily lalakad sa kabutihan ng Panginoon, sa presensya niya araw-araw. Kasi ito po yung goal natin. Amen? Ito po yung goal nating lahat na makasunod tayo. Amen? Hindi po ang goal natin magpayaman, hindi ang goal natin magpalaki lang ng anak, di ba? Hindi yun po ang goal natin. Ang goal natin sa mundong ito is maranasan natin, di ba? Ang presensya ng Panginoon, maranasan natin yung buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? Araw-araw. Di ba? Araw-araw. Purihin ng Panginoon. Ano po? Kaya ngayong oras na to, makikita natin yung difference between belief and praise. And faith, sorry po. Ayan. So, meron na namang ubo yung aking baby. Ayan. So, belief and faith. So, glory to God po, ano? Dito po, makikita natin, ano? Sabi dito, gusto pong maintindihan ng Panginoon. Ayan. At Kuya Yolando, pamute po.
na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon everyday yung opportunity para maranasan natin yung presensya ng Panginoon. No po? Ibig sabihin, kapag ang Panginoon po ay involved sa iyong buhay at sa aking buhay, di ba? Ang buhay natin ay isang kapaki-pakinabang na buhay. Amen? Makabuluhang buhay po ang ating nararanasan tuwing tayo ay nabubuhay para sa Diyos. Nananatili tayo sa kanyang mga ginagawa, sa mga great na bagay na pinapagawa niya sa atin. Kaya nga, if we live, di ba, pag iniwanan natin yung guide ng Panginoon, yung ating sarili at lumayo tayo sa Panginoon, we are in danger. Di ba? Kasi bakit? Wala nang maglilid sa atin sa presensya ng Panginoon. Di ba? Kasi sa presensya ng Panginoon, kung mananatili tayo, may mga bagay na mananatiling work ng Panginoon na gagawin niya sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? So kapag ang Diyos po, ginagawa niya, no? Ipinapakita niya yung kanyang pag-ibig, 'di ba? Sa bawat isa sa atin. Mararamdaman niyo yung kanyang guidance, 'di ba? Sa bawat isa sa atin. Mararamdaman niyo yung kanyang espiritu sa bawat isa sa atin. Naririnig niyo sa bawat patotoo kanina na yung spirit mo lumalaban sa laman. Amen? Mauuhaw tayo sa salita ng Panginoon at sa presensya niya. Na yung bagay na parang hindi mo naiintindihan yung nararamdaman mo na bakit gusto mong makinig ng salita ng Diyos, bakit gusto mong magpunta sa church. Amen? Kasi doon ka parang humihingi ng fuel. Alam mo yun, kumbaga sa sasakyan, pag nawawalan ka na ng gas at hagok-hagok na yung sasakyan mo, parang ayaw nang mag-move, ayaw nang lumakad, ayaw nang bumangon tuwing umaga, di ba? Ang Lord ang nag-i-strengthen sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo may pagsubok, lahat tayo may kahinaan. Amen? Lahat din tayo, iba't ibang kalakasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga, kung nasaan ang Diyos, di ba? Ang kanyang grace ay nandoon. Amen? Kaya itong next season ng ating buhay, na po, ngayong gabing ito, ginagarantihan po sa atin ng Panginoon para sa ating bukas, na ang ating buhay, amen, day after day, di ba? Day after month, 'di ba? After month, amen. Magiging handa tayo, 'di ba? Ihahanda tayo ng Panginoon sa mga panahon na nawawala at sa mga panahon na darating, 'di ba? But in order para sa ating mga espiritu, 'di ba? Ng Diyos na ating daladala, kailangan nating ibigay, 'di ba? At kailangan nating hingin yung tamang salita. Amen, na nagmumula sa Panginoon na marinig natin bawat araw para tayo maging malakas, 'di ba? Dahil ang salita niya, 'di ba, ang nagbibigay ng buhay sa atin. 'Di ba? Sabi nga, in the beginning is word, 'di ba? The word become flesh. Kaya kailangan yung word na napapakinggan natin, lagi po yung nagmamanifest sa buhay niyo at sa buhay ko. Kasi ito yung nagpapalakas sa atin. Amen? Ito yung message ngayong gabi na to na sasabihin niyo po na ganun lang pala yun kadaling paunawain. Kasi tinuturuan tayo ng Lord dito na unawain natin yung Word of God na po ng mas mababaw. Hindi na tayo pa sikot-sikot kung ano-ano pang mga katulad ng, sorry po, hindi ko sinasabing masama ang theology. Pero, ang ganda pa rin, mas higit pa rin pong maganda ang wisdom ng Lord para sa akin kaysa sa theology. Amen? Mas doon po ako naglilin. Naglilin ako sa by the Spirit. Amen? Kaysa lang po knowledge. No? Kaysa knowledge lang po sa mundong ito. Kaya ito yung magtuturo sa atin, itong message na to ang magtuturo sa atin sa word ng next dimension. No? Kasi kaya tayo nag-aaral para mag-level up tayo ng dimension ng ating pananampalataya. So itong word na to, ang dadala sa atin sa next level po para makita natin that we're going higher and higher, 'di ba? In the name of Jesus. Amen. Kaya never believe, no? Huwag kang maniniwala. Never believe that God is done with you as long na meron ka pang hininga. Amen. Naulitin ko po, sabihin mo to sa sarili mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin hanggat ako'y humihinga. Amen? Sabihin mo yun sa sarili mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin hanggat ako'y may hininga at nananatiling humihinga. Amen? Na po, dahil sabi ng Panginoon, God, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng hininga. Amen? Na buhay. Na po, para lang po tayo ay tumingin sa ibang tao
na nabe-bless tapos hindi tayo nakaka-receive ng blessing. Amen? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng buhay, 'di ba? Para i-torment ka at i-torment lang ako o maghirap ka lang sa mundong ito. Amen? It is not the point of God. Hindi yun yung gustong ibigay sa atin ng Diyos. Kasi, 'di ba? God, binibigyan niya tayo ng buhay. Ikaw at ako binibigyan ng Diyos ng buhay. Amen? Para maging abundant. Amen? Ano pong sabi sa John 10:10? Pakibasa nga po sa John 10:10, 'di ba? I come so that you may have life. 'Di ba sabi niya? Life more abundantly. Amen? Pakibasa nga po sa Tagalog, John 10:10 po. Kung sino pong makabuklat. Para daw tayo mabuhay, 'di ba? Kasi dadalhin tayo ng Lord sa greater dimension ng buhay natin, hindi lang dito. Para maranasan natin yung mga experience na gustong ma-experience natin para makatagpo natin ang Panginoon sa buhay natin. Nakita niyo po ba? John 10:10 po. Amen. Ito po ang Amen, sabi Nay. sa John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Amen. Amen. Masaganang lubos. Na po? Sa'yo at sa akin. Yung kaaway, ninanakawan ka lang. Nililinlang ka lang. Pero ito yung gusto ng Diyos sa'yo. Di ba? Yung sabi nila, ang demonyo, roaring lion. Eh, ikaw ang lion eh. You're the lion of Judah. Sabi nga eh, we are the lion. Siya, nagro-roar lang, nananakot lang siya. Amen? So, ang Diyos po, pinaprepare tayo for the best. Di ba? Best po for you and for me. 'Di ba? Yung ibang tao, no po, yung ibang tao nararanasan ninyo yung papakiramdam nyo, yung best day nyo nakaraan na o nakalipas na o nalampasan nyo na. 'Di ba? Na dapat nung age ko na ganito, dapat naging maganda na 'yung buhay ko, kundi lang ako naging ganito, kundi lang yung bawat isa sa atin, meron tayong mga regret, 'di ba, sa buhay natin. Na akala natin yung panahon na 'yon, yun lang yung the best part ng buhay natin na dapat naging okay tayo. Pero sasabihin ko po sa inyo, lagi nating pinag-uusapan ang buhay ni Tatay Abraham. 'Di ba? Tatay Abraham thought his best days were behind. 'Di ba? Akala niya, behind him. 'Di ba? Akala niya, nakalipas na yung best day niya. Bakit? Nung kinatagpo po siya ng Panginoon, 'di ba? May edad na rin siya. Ikaw kapatid, ilang taon ka na ngayon? 'Di ba? Pero, sa kwento ni Tatay Abraham, hindi po ba na-accomplish niya ng more? 'Di ba? At saka yung legacy niya, naging mas greater pa, di ba? Sa kanyang edad. Tama? Habang siya, sa kanyang edad kesa nung panahon na siya ay bata pa. Di ba? Kasi nung kabataan ni Tatay Abraham, siya po ay pagan. Di ba? Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Yung pamilya nila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Pero naging mas makabuluhan ang buhay ni Tatay Abraham, di ba? Nung panahon na tinawag siya ng Panginoon at naniwala siya sa Diyos. Amen? Hindi siya agad na nampalataya sa Diyos. Kaya ito po'y pag-uusapan natin ngayong oras na to. 'Di ba? Kaya nga ang Diyos ay hindi pa tapos sa'yo at sa akin. If you believe. 'Di ba? Sabihin mo yan sa sarili mo, hindi pa tapos ang Diyos sa akin at sa'yo. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin at sa'yo. Amen? So tayo po'y dumako sa ating word tonight sa James 2:21 hanggang 26. James 2 po, 21 hanggang 26. Santiago 2:21 hanggang 26. Amen? Amen po, sis. James 2:21 to 26 po. Amen po. Amen. Sabi po dito, verse 21, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos ng patuwid dahil sa kanyang mga gawa, nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Verse 23, natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao
dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y itinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. So, napakalinaw po, ano? Kahit sa lumang tipan, 'di ba? Sa lumang tipan po, sabi, 'di ba, ang kailangan may gawa. Amen. So ito yung pag-uusapan natin kung ano ba ang pagkakaiba, amen, ng paniniwala mo ng belief at faith. Amen. Para sa good works. Amen. Na pinag-uusapan natin from Old Testament to New Testament. Amen. Napakaganda po, napakaganda at napakalinaw po. No, sa English, pag binasa nyo ang scripture, no, sinabi doon na si Abraham, hindi siya agad nanampalataya. Sa English Bible po, makikita nyo, Abraham believed God. Wala pang faith si Abraham dati. Naniwala lang siya sa Diyos. Kaya nga sa John 3:16, di ba? To those who believe, sabi, hindi naman faith agad eh. Kasi hindi ka naman mananampalataya sa Diyos kung hindi ka naniniwala. Di ba? Sa scripture po na fulfilled ni Abraham, amen? At ibinilang siya, di ba, na righteous man dahil, di ba, yung kanyang works, di ba? And by work, sa pamamagitan ng kanyang faith, di ba, it made perfect. Kasi hindi niya naman iaalay yung kanyang anak kung hindi siya unang naniwala at nanampalataya sa Diyos. Amen? Di ba? At dahil doon, ibinilang siyang naging tapat, di ba? Tapat. At naging kaibigan siya ng Diyos. Amen? So, pag-uusapan natin, paano bang nagwo-work, amen, at nadja-justify, di ba, ang belief, di ba, ng tao at na hindi po sa pananampalataya lang. 'Di ba? Sabi sa binasa kanina ni Ate, hindi ka lang dapat naniniwala, hindi ka lang dapat nananampalataya, dapat naniniwala ka din. Amen? At hindi sapat ang pananampalataya lang. Amen? 'Di ba? Katulad din daw ni Rahab. Si Rahab po, 'di ba, ginastify yung kanyang work, 'di ba? Sa pamamagitan nung ni-receive niya yung dalawang messenger, 'di ba po, at tinago niya. 'Di ba? Tinago niya sila. Amen? Kaya nga, sabi ang espiritu, di ba, ay patay kung walang gawa. Your work, di ba, ang pananampalataya ay patay kung walang gawa. Amen? So, pag-uusapan natin, ano ba yung gawa, yung good works ng Lumang Testament at New Testament? Kung bakit ito yung laging sinasabi sa atin na dapat maunawaan natin, na hindi ikaw ang righteous. Sa New Testament, nakatayo ka lang sa righteousness ng Diyos. Amen? Hindi ikaw ang righteous. Amen? Kaya nga lagi nating sinasabi, it's not all about you anymore. Hindi natutungkol sa'yo, Ate Billie Jean. Hindi to tungkol sa'yo, Ate Cristita. Tungkol to sa pangalan ng Diyos at sa Diyos na pinapaniwalaan mo at pinapaniwalaan ko. Maraming nakaka-misunderstand ng verse 26. Amen? Sa James po, na sinasabi niya doon, na pananampalatayang walang gawa. Amen? So dito, sinasabi about kay Abraham sa verse 21, ang ating tatay, di ba, na-justify siya sa pamamagitan ng work niya, di ba, na inoffer niya yung kanyang anak, kaisa-isang anak sa altar, upon the altar. Amen? Now, ang tanong, bakit ang pananampalataya sa Old Testament at sa New Testament ay magkaiba? Di ba? Bakit magkaiba po ang pananampalataya noon at pananampalataya ngayon? Ito po sa mga bago para maunawaan po natin ng mas malalim. Amen? Yung New Testament at Old Testament, magkaiba daw po ang pananampalataya noon at pananampalataya ngayon. Dahil, amen, makikita po natin sa scripture na sabi doon, imposible na ma-please mo ang Diyos without faith. Tama po ba? Basahin nga po natin sa Hebreo 11:6 para nakikita nyo po yung mga supporting verse natin na hindi ko lang to pinapahayag sa ganang opinion ko. Amen? Ito po ay pangungusap ng Panginoon by His Spirit, sa inspirasyon po ng Espiritu Santo.
Anyone po? Hebreo 11:6. Amen po sis. Sabi po dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen po. Amen. So, kailangan pong manampalataya. Amen. Napakahalaga po na nananampalataya ka. Amen. So, ang tanong, ano yung gawa na dapat nating gawin? Di ba? Ano yung gawa na dapat nating gawin? Kasi ang gawa sa Old Testament, ano po, at sa New Testament is complete different. Kailangan yung maunawaan na magkaiba po ang gawa noon at gawa ngayon. So, ang delikado dito, kapag hindi mo naintindihan, no, ang function ng pananampalataya ng new believer, ng mga new believer, ng mga bagong mananampalataya, katulad ni Kuya Raymond. Amen? Sino pa po yung mga new believer dito? O believer ka na parang confused ka pa sa mga nangyayari, di ba? O pinag-aaralan natin. No po, unawain niyo pong mabuti to by the Spirit. Amen? In the mighty name of Jesus, bigyan po kayong lahat ng kaunawaan ng Panginoon. Amen? So dito po, ang danger dito, pag hindi mo naunawaan ang function ng pananampalataya, na po, lalo na sa mga bagong mananampalataya, na po, na kung saan, nasa under constitution ng New Testament. Amen? So makikita natin dito, na po, na ang justification ng Old Testament, na po, ay dumating not by faith. Na po, sa Old Testament, hindi po sila nakabase sa faith, sa pananampalataya noon, kundi sa gawa. Amen? Unawain niyo po mabuti ha. Hindi po sila nakabase sa faith noon, kundi sa gawa. Amen? Kapag binasa niyo po yung about kay Tatay Abraham, marirealize niyo doon na sinabi ng Bible, Abraham believed God. Pahanap nga po sa Roman 4:3. Kung meron pong English, Ate Therese, patulong nga po. Roman 4:3 at Genesis 15:6. Kung meron po kayong English, ano po, para maintindihan natin. Kasi pag sa Tagalog na salin, nagko-confuse po tayo. Nagkakaroon tayo ng confusion. Na po? Kasi nga, naisalin siya sa Tagalog. Amen? Roman 4:3 po, sabi doon, Abraham believed God. So, wala pang nakalagay na faith doon. No? Naniwala lang po siya sa Diyos. Kasi nung tinawag siya ng Panginoon, sumasamba sila sa ibang Diyos. Kaya unawain niyo po na hindi pumasok agad ang pananampalataya sa Old Testament. Naniniwala lang sila nung una, bago po papasok ang pananampalataya. Amen? Roman 4:3 po, pabasa nga po sa English, at Genesis 15:6. Pahanap po. Amen po. Romans 4:3, Amen. tama ba? Amen po. 4:3. Romans 4:3. What does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Amen. Amen. Abraham believed God. Walang faith po wala tayong pinag-uusapan na faith doon. Sa Genesis 15:6 po, ate, Genesis 15:6. Sinasabi din doon, and he believed in the Lord, and he counted it him for righteousness. Amen? Pabasa nga po, Ate Therese, Genesis 15:6. Ate Jane, pabasa po sa Tagalog, Genesis 15:6. Genesis 15:6. Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Amen. Ate Jane, pabasa po sa Tagalog. Amen. Sabi po dito, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Amen po. Amen. Nakita niyo po yung difference, ano? Kasi ang faith, pananampalataya sa Tagalog. Di ba po? Pero salin niya sa King James, NIV, NLT, believe. No? Kaya pag sinalin sa Tagalog, akala po natin nananampalataya sila agad noon. Hindi. Naniwala po sila. Kaya nga bawat Bible, kailangan basahin natin kasi sa bawat salin, naiiba po ang doktrina. Amen?
Kaya nga tinuturuan tayo dito na lagi tayong maging masiyasat, maging sensitibo kasi word is important. Amen? Tandaan nyo po. Kasi kapag kayo nadoktrinahan ng mali, ipaglalaban nyo yan hanggang dulo, makikipagpatayan kayo. Yun ang doktrina. Yun yung paniniwala. Na kapag naitanim sa puso mo, ipaglalaban mo yan hanggang dulo. Kaya tayo nag-aaral ngayon, mga kapatid. No po? So, noong unang panahon, di ba po, based by the Bible, si Abraham po ay naniwala sa Diyos. Hindi siya agad nanampalataya dahil nananampalataya sila noon sa Diyos-Diyosan nila, hindi po sa Diyos na tumawag kay Abraham. Kaya nga siya pinalayo ng Diyos natin sa mga magulang niya. Bago po siya binless at bago siya naging great father natin of the nation. Amen? So dito, because believing God and faith are not the same. Na po, kaya nga ang pinag-uusapan natin, faith and belief is not the same. Hindi magkapareho ang paniniwala at ang pananampalataya. Amen? Magkaiba yun. Malaki ang difference nun. Amen? Kasi may naniniwala, di ba? Naniniwala ka, pag naniniwala ka kasi nagtitiwala ka dun eh. 'Di ba? Pag sinabi sa akin ni Ate Therese, 'di ba, dahil kaibigan ko siya na ni Andrea, 'di ba? Pag may sinabi sila sa akin, naniniwala ako. Bakit? Kasi pinagkakatiwalaan ko sila. Amen? Ganun po 'yon. Nakalakip ng paniniwala mo yung pagtitiwala mo doon. Kasi hindi ka basta-basta maniniwala sa isang tao na hindi ka nagtitiwala. Ang pananampalataya, may nakita kang substance, 'di ba? Hebreo 11:1. Pabasa nga po, Hebreo 11:1. Meaning po ng pananampalataya, may nakita kang substance. Diba? Merong kalakip yon na pinapaniwalaan mo kahit di mo nakikita, may pag-asa ka dahil may pananampalataya ka doon. Anyone po? Hebreo 11:1. Meaning po ng faith. Amen po. Sabi po dito sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen po. Amen. So, naniniwala ka sa bagay na hindi mo nakikita. Yun yung faith. Diba? Yun yung faith. Ano po? Kaya, magkaiba po. Sabi sa English, yun yung substance. May substance ka na nakikita at yun ang nagbibigay ng hope sa'yo. Sa Hebreo 11:1, pag nabasa nyo po yun sa Tagalog. So, si Tatay Abraham, naniwala siya at kinount agad siya ng Diyos na righteousness. Naging righteous siya, na-justify siya sa pamamagitan ng kanyang pananiwala. Amen? Sabi niya dito, dahil kung may still work po, tayong gagawin. Amen? At ito ang nagko-convert. Kapag tayo po gumagawa, ito yung nagko-convert sa atin na tayo ay nananampalataya. Ganon yung nangyari kay Tatay Abraham. 'Di ba? Nung naniwala siya, 'di ba? Pinatunayan yun sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang anak. Amen? At pagsunod niya sa Diyos. 'Di ba? Kapag naniniwala ka sa isang tao, sumusunod ka, 'di ba? Nag-o-obey ka. Amen? Hindi lang sa salita, pati sa gawa. Amen? So makikita natin si Tatay Abraham na justify siya simply because he believed in God. Amen? Kaya, dahil naniwala siya sa Diyos, nagawa niyang mag-sacrifice. Di ba? Nagawa niyang isakripisyo ang kanyang anak sa altar. Amen? Dahil may tiwala siya. So now, ang question ulit. Bakit hindi pananampalataya ang nag-working, 'di ba? Ang nagwo-work sa iyo at sa akin. Amen? So many of us, no, marami po sa atin ang try na unawain na faith sa wrong context. No? Kasi sabi na sa atin dito, lagi nating iniisip na faith works is like work in the Old Testament. Tayong nasa New Testament ngayon. Ito na po yung pag-uusapan natin kung bakit siya naiiba. So we still think, lagi nating iniisip na po, na ang things na kailangan natin to fulfill, lahat ng requirement, di ba, is faith. Tama? But we have to understand, kailangan nating maunawaan na bakit kailangan ng work sa Old Testament
At kailangan din natin, nananatiling kailangan natin ng work in New Testament. 'Di ba? Ang difference po ng work sa New Testament at difference from the Old Testament is magkaiba. No, magkaiba po. When you look, no, pag tiningnan niyo po yung Old Testament sa mga tao noon, amen, nagpupunta sila sa templo, no, kailangan nilang humingi ng forgiveness ng kasalanan nila, no, nag-o-offer po sila ng kanilang sin offering. Amen? Yun yung pagkakaiba ng Old Testament. At dahil sa kanilang sin offering, ino-offer nila, 'di ba? Yun yung tinatawag na works of faith nila nung Old Testament. Nung Old Testament po ang Old Testament, nagwo-work po sila ng faith sa pag-aalay, sa pamamagitan ng pag-aalay na kailangan nilang gawin. 'Di ba? Yun yung kailangan nila dahil naniniwala sila na ang Diyos nila, ng Diyos natin noon at ngayon, 'di ba? Ay kailangan nilang kailangan nila mag-alay dahil naniniwala sila na kinukuha ng Panginoon to take away their sin para mawala lahat ng kasalanan nila. So, ginagamit nila ang mga tupa o kaya baka o ano pa po na sacrifice. Katulad si Samuel, ginagamit baka. Noon po, yung iba, sheep ang ginagamit nila. Pero, di ba, kailangan yung maunawaan na noon po, hindi sila nag-aalay ng mga tupa na may kapintasan sa altar ng Diyos. Hindi sila, pagbulag ang tupa mo, pagpilay ang tupa mo, pilay ang baka mo, o may kakulangan doon, hindi mo yun dapat isa-serve sa Lord. So, from the beginning pa lang ng Old Testament, kailangan yung the best of the best. Diba? Ang inaalay natin. Diba? Walang kapintasan. Perfection ang gustong offering ng Diyos. Kahit noon po sa hayop, isipin mong mabuti ngayon. Ikaw ba, yung inaalay mo sa'yo, sa Diyos ngayon? Diba? Kung paano ka naghahandog sa Diyos ng mga sacrifice mo, ginagawa mo ba the best of the best mo? Amen? Na po, ganun yung noon. Na po, hindi niya tinatanggap kapag, alam nyo ba na bago nila ilagay sa altar, may nag-check pa doon ng mga priest, ng mga pariseyo noon, ng mga pari noon, bago nila i-offer sa altar yung kanilang i-offer. Amen? No, kailangan, yung condition din, ng pagpili nila, kailangan binibigay nila, 'di ba? Yung the best at saka yung condition ng puso nila, 'di ba? Kasi dapat malinis, hindi marumi. 'Di ba? Kailangan nilang mag-offer without blemish. Sabi nga, para yung work nila sa harap ng Diyos ay ma-present properly. They offer before God, 'di ba? But they believe in their heart na tinatanggap yun ng Diyos. They believe in their heart with all their heart na, Lord, tanggapin mo tong alay ko sa'yo. 'Di ba? Para matanggal lahat ng kasalanan nila. At hindi pa nga lahat nabibigyan ng pagkakataon. Yung mga higher priest pa ang nag-aalay, hindi sila. Ibinibigay lang nila. At ang haharap sa Diyos, hindi sila. Hindi sila pwedeng makapag-alay, hindi sila pwedeng makapagpasok dun sa altar ng Panginoon, kundi yung mga, sila Aaron lang, yung mga higher priest lang, di ba, na tinalaga ng Panginoon. Yung mga tinatawag natin na Levites, di ba? Mga Levites lang ang may karapatan na umawit sa Panginoon, mag-alay sa Diyos. Sila lang ang binigay ng karapatan noong Old Testament. Di ba? But, when Jesus came, diba? So, noong Old Testament, para ma-fulfill ng Panginoon yung requirement para sa kanila, they giving sacrifice, tama? Then, ang trabaho ng God, diba? They will forgive them. Diba? Yun yung kanilang paniniwala. At totoong yun naman ang ginagawa. Dahil yun ang hinihingi ng Diyos noon kay Abraham, diba? Yun yung hinihingi ng Diyos kay Tatay Samuel. Nakita natin mga patotoo sa kwento. Kaya nga mahalaga na binabaybay natin ang kwento ng Lumang Testament at Bagong Testament para makita natin yung mga prinsipyo at principle nila noon. At ngayon naman, tatalon tayo sa New Testament. Binago lahat yun ng Diyos. Amen? Binago lahat ni Jesus Christ nung dumating siya. Lahat ng bagay na yon. Bakit? Ang pagkakaiba mo at pagkakaiba ko sa Old Testament, di ba? Si Jesus ang gumawa lahat, hindi ikaw, Ate Annalisa. Hindi ikaw, Kuya James. Hindi ikaw, Kuya Yolando. Hindi ikaw, Kuya Alejandro.
Hindi na ikaw, Kuya June, Nanay Andrea, Ate Therese, Kuya Raymond, Kuya Lindon, 'di ba? Ako, 'di ba? Ate Jane, Ate Billie Jean, hindi na ikaw ang gumawa. Sa New Testament, lahat trinabaho ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen? Naintindihan niyo na po ba? Na po, unti-unti pong ipapaunawa sa atin dito. 'Di ba? Na mas pinadali nating nare-receive ang faith kapag naniwala ka kay Jesus Christ. Kaya nga sa John 3:16, hindi naman yun pananampalataya eh. When you believe in Jesus, sabi sa English. If you believe, you won't perish. Tama po ba? Pabasa nga po, sa English natin basahin, Ate Therese. John 3:16. Tapos, Ate Jane, basahin mo naman sa Tagalog ang John 3:16. Para makita nyo po yung difference ng English at ng Tagalog na dapat binabaybay ninyo, hindi lang pinaglalaban ninyo pag gusto mong makipagtalo at dapat hindi tayo nakikipagtalo sa salita ng Panginoon dahil hindi gusto ng Panginoon na nakikipagtalo tayo. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng malalim na pundasyon ng doktrina, pagtatama, pagtutuwid at pagkukorek sa atin na maitanim po sa ating pundasyon na tayo ay may believe at faith kay Jesus. Amen po? John 3:16 po. Amen po, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Amen. Believe that whoever believe shall not perish. Pabasa po sa Tagalog, Ate Jane. Amen. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen Okay. po. Sa Tagalog, sabi faith. Pananampalataya. Kung sino man ang manampalataya. Did you see the difference between belief and faith? Hindi mo pwedeng makuha ang faith nang wala kang belief. Magkaiba po yun. Kapag sinalin na ang Bible, nagiging iba. Hindi. Kailangan mo munang maniwala kay Jesus Christ na namatay siya, nilibing siya, at dahil sa'yo, binayaran niya ang mga kasalanan mo. Siya yung inalay. Kailangan mo maniwala doon. Kaya ka nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi agad pumapasok ang faith. Hindi po agad papasok ang faith. Maniniwala ka muna. Kailangan mong i-cultivate ang faith. 'Di ba? Kailangan mong maniwala muna bago mo ma-receive ang faith. Amen? Kaya nga pag naniwala ka na si Jesus Christ ay namatay sa kasalanan mo at sa kasalanan ko, na katulad ng mga Old Testament na dun sa pamamagitan ng tupa, sa'yo si Jesus Christ ang alay, hindi na tupa. Gaano ka makapangyarihan tayo ngayon na nasa New Testament kumpara sa Old Testament na yung alay sa atin is perfect, no blemish, walang bahid ng kasalanan, wala kahit konti, walang kapintasan. Walang kapintasan. Pero kapag hindi mo naintindihan ito, 'di ba? May issue sa'yo at may issue sa akin. Kaya may mga tao na nakukonfuse ka sa faith mo at pananampalataya at paniniwala mo. Kasi hindi mo to naiintindihan from the beginning. Kaya nga, paano tayong lalakad sa presensya ng Panginoon daily kung ito pa lang hindi nyo naiintindihan? Kung ito pa lang hindi natin naiintindihan? Kung saan galing ang ating righteousness? Kung saan pag sinabing righteousness, ito yung standing mo at standing ko. Ito yung identity mo at identity ko. Dito nagsisimula ang lahat ng mga mananampalataya. Dito nagsisimula. Kaya nga nawa, maintindihan ni Kuya Raymond dahil bago pa lang siya. Maintindihan ni Ate Billie Jean. 'Di ba? Maintindihan nating lahat sa mga hindi nakakaunawa na matagal nang nasa pananampalataya, this is your standing. Pag sinabing righteousness, hindi dahil righteous ka, Ate Billie Jean. Hindi dahil obedient ka, Ate Annalisa.
Ang righteous mo dahil ang inalay is si Jesus Christ. Yun ang tinitingnan ng Diyos Ama na inaalay sa altar. Kaya ka napapatawad, Kuya James. Kaya ka napapatawad, Kuya Alejandro. Kaya ako napapatawad ng Diyos. Dahil yung alay sa altar ay hindi na hayop kundi perfection na Diyos, anak ng Diyos. Anak ng Diyos ang inaalay sa altar. Kapag ikaw naniwala kay Jesus Christ, doon laging nakatingin ang Diyos, hindi sa'yo, Ate Cristita. Kaya nga kahit anong gawin mong kasalanan, Ate Cristita, bumabalik ka sa Diyos. Kasi may spirit ka na nakipag-isa. Lagi kang tinatawag niya, lagi kang tinatawag, hinahatak ka niya na anak dito ka sa akin, anak dito ka sa akin, kahit ano pang nagawa mong kasalanan, anak dito ka sa akin. Dahil ang isang kaluluwa, na po, isang kaluluwa lang ang mapahamak, napakalaking bilang yun para sa Panginoon. Kaya pag tinanggap mo pa lang si Jesus Christ, dun mo pa lang matatanggap ang pananampalataya. At hindi yun galing sa'yo, Ate Jane. Bunga yun ng banal na spirito. Ang pananampalataya ay hindi galing sa'yo. Kaya nga pag nakipag-isa ka sa Diyos, bunga siya ng banal na spirito. Galatians 5 po. Na po, nasa Galatians 5 po yun. Pag binasa nyo po yun, from 19, na po, from 19, kung di ako nagkakamali, hanggang 23. Amen? Pabasa nga po yung bunga ng banal na spirito. Makikita nyo po dun yung bunga ng gawa ng laman at gawa ng espiritu. Kaya magkaiba ang dalawang ito, naglalaban ang dalawang ito, sabi niya. Hindi pwedeng makipag-isa ang laman sa espiritu at hindi pwedeng humarap sa Diyos ang walang Espiritu Santo. Amen? Galatians 5 po. Galatians 5 verse 19:9 pababa hanggang 23 po. Yata yun. Hanggang Verse sa... Hindi po 9. Galatians 5, nasa 16 po yata yun na, yung ano yung bunga ng laman at bunga ng Espiritu Santo. Espiritu Santo at kalikasan ng tao. Opo, na. Sabi doon, verse 16, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. 18. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hanggang doon lang ba? Sa 19, ang sabi po doon, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Praise God. Na yung bunga ng Espiritu Santo po. Hanggang doon lang. Amen. Sabi doon sa 22, ha? Apo, Amen? tama na. Tama po. Okay 22. na? 22 po na, yung bunga ng banal na Espiritu naman. Nay, nakamute ka. Sabi po dun sa verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. 24, at pinatay na ng mga nakapag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. 26,
Huwag tayong maging palalo, palaaway, at mainggitin. Ayun, purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Praise God. Ano po? So dito po, sa English, makikita ninyo, sabi po doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, and faithfulness. Na po? Gentleness and self-control. Okay? So, yung faith po is bunga ng banal na spirito. Kaya ang nananampalataya sa tao, na po, kapag nakipag-isa ang banal na spirito sa'yo, at iisa na kayo, doon mo palang mararanasan ang faith. Na naniniwala ka sa bagay na hindi mo nakikita dahil alam mo na may Diyos ka na sinasamba. Kaya ang nag-ooperate sa ating mga tao sa umpisa ay naniniwala ka. Belief pa lang. Wala pa yung faith. Wala pa yung faith. Kapag nakipag-isa ang banal na spirito sa'yo, kaya ka palang nananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi galing sa'yo, Kuya Raymond. Galing sa Espiritu Santo ng Diyos na nananampalataya sa Diyos Ama at Diyos Anak. Kaya wala tayong ambag. Kaya nga ang sabi sa atin, hindi sa pamamagitan ng inyong gawa, kaya kayo nagligtas, kaya walang makapagmamalaki sa ating lahat. Dahil lahat ay finished work ni Jesus. Amen? Kaya nga tumatayo lang po tayo sa standing ni Jesus Christ. Wala tayong ambag. Kaya nga sabi sa mga ngaral, ang pagsunod lang at takot sa Diyos ang buong katungkulan ng tao. 'Di ba? Wala kang ambag sa kaligtasan, it's only by biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa gawa mo. Hindi dahil mabuti ka, Ate Billie Jean. 'Di ba? Hindi dahil nagtatrabaho ka sa ministeryo ng Panginoon, hindi ka doon naligtas. Naligtas ka because of biyaya ng Panginoon, hindi sa ating mga gawa. Amen? Lahat ng nasa New Testament, kaya tayo amazing, kaya grace, amazing grace yung natanggap natin. 'Di ba? Kasi po lahat ginawa ng Panginoon. Dahil ang faith mo at faith ko, empty yan. 'Di ba? We are simply, 'di ba, nagwo-work tayo because of our believing. Kaya nga, kapag si Jesus Christ po ang our Lord, amen, nagkakaroon tayo ng sacrifice na naibibigay sa harap ng altar ng Panginoon. At yung work niya, 'di ba? Yung work niya, yun po ang tinitingnan ng Diyos, yung finished work ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Na binigay niya. He gave His only begotten Son that whoever believes shall not perish. At magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng maniniwala sa Diyos. Lahat ng maniniwala. So wala kang, you don't have works doon. Wala kang ginawa doon except believing. From the work of faith. Amen? Work yun ng faith ni Jesus Christ sa Diyos Ama. Hindi yun work ng faith mo. Kaya nga, in-accomplish ni Lord, pinulpil niya lahat ng gagawin niya dito sa lupa. Nagkatawang lupa siya, nagkatawang tao siya, 100% na Diyos, 100% na tao. Para mapulpil niya yon, para sa iyo at para sa akin. Kasi wala nang maialay noon. Wala nang makitang righteous ang Diyos. Kaya wala na siyang choice kundi ialay ang sarili niya para sa sarili niya. Kasi ang Diyos Ama at Diyos Anak ay iisa. Para tuwing haharap tayo, tuwing lalapit tayo sa Diyos, hindi na si Kuya Yalando ang nakikita ng Panginoong Ama, kundi yung anak niyang si Jesus Christ. Kung ikaw ay totoong nakipag-isa kay Jesus Christ. At kapag nakipag-isa ka kay Jesus Christ, matatanggal na unti-unti yung pag-iinom mo, paninigarilyo, di ba? Mga tawag ng laman, pangangabit, di ba? Pagsasaya ng walang habas, walang limitasyon, walang katapusan, di ba? Pagkainggit, pagseselos, pakikipag-away, galit, gawa ng laman yan.
Dibisyon. Gawa po ng laman. Di ba binasa kanina? Gawa ng laman ang lahat ng yan. Kaya kung may galit ka, laman yan, hindi yan sa Diyos. At anong sabi? Hindi pwedeng makipag-isa ang espiritu sa laman. Kasi kapag namatay tayo, yung laman mo, Kuya James, ililibing lang yan. Uuudin lang yung laman mo. Hindi mo yan madadala sa langit. Only your spirit, Kuya Raymond, na nakipag-isa sa Holy Spirit, kaya tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun na magtuturo sa'yo. Yun ang nagko-convict sa inyo, hindi nagko-convince sa inyo. Magkaiba po ang nagko-convict sa nangungumbinsi. Okay lang yan, Therese. Kahit gawin mo yan. Okay lang yan, patatawarin ka naman ng Diyos eh. Demonic po yun. Ang Panginoon, conviction na binibigay sa'yo. Kaya paano mong malalaman na demonyo ang nagsasalita sa'yo kapag kinukonvince ka sa alam mong mali naman? Gagawin mo pa rin. Demonyo po yun. Evil po yun. Devil po yun. Alam mo nang mali, iinom ka pa rin. Okay lang yan, patatawarin naman ako ng Diyos eh. Devil po yun. Convincing ang ginagawa niya. But ang ginagawa ng Holy Spirit is convicting. Ibig sabihin, Raymond, anak, mali yan. Hindi mo dapat gawin yan. Alam mo na nga nakakasama sa yan eh. Uulit-ulitin mo pa ba? That is conviction. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya ikaw at ako, iba po ang work of faith natin sa Old Testament. Amen? Kaya nga sabi sa John 14:12, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, sa work daw na ginawa ng Diyos. Diba? Kaya nga, pabasa nga po sa Tagalog, ate, John 14:12 at 13 po. Kaya nga, whoever asks in my name, sabi niyang ganun, na po, mag-glorify. John 14:12 at 13 po. Amen po. Sige po, Ate Teresa. Okay. John 14, 12 12 at and 13 po. 13. Amen. 12. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. 13. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Amen. Amen. So ano man daw po ang hilingin nyo, ibig sabihin, saan ka ba humihiling? Sa pamamagitan ng panalangin mo. Di ba? Sa pamamagitan ng panalangin natin, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng pangalan niya. Di ba? Kaya nga kapag nagdadasal tayo, lagi nating sinasabi sa dulo, in Jesus' name. Yun yung pinakaselyo ng prayer natin. Kaya yung tinatanggap sa altar ng Panginoon sa salitang in Jesus' name. Dahil we are standing, nakatayo tayo sa righteousness ng Diyos na Jesus Christ. Kaya tinatanggap at umaakyat yung ating panalangin. Kaya tayo nakakagawa ng mga bagay na kabangha-mangha na sabi niya, nahihigitan pa ninyo. Diba? You will doing greater sa ginawa ko. Diba? Kaya kailangan kong lumisan sa mundong ito para pumunta ang Holy Spirit sa inyo. Diba? Turuan kayo, i-comfort kayo, tulungan kayo. Amen? Yung Holy Spirit po yun ang nagtuturo sa atin. Amen? Kaya lang ang issue natin minsan, diba? We're trying to put our faith sa ibang bagay. Sa asawa mo. Hanggang kailan ka kayang sustentuhan ng asawa mo? Diba? Bakit doon natin nilalagay yung faith natin? Sa sasakyan? Sa bahay ba? Diba? Lahat ng nakikita ng mata ninyo, kahit tao pa, mawawala yan. Temporary lang lahat ng bagay. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kang sumamba, huwag kang manampalataya sa mga bagay na nakikita mo. Kahit sa anak mo, mawawala yan. Iiwanan ka ng lahat ng yan. Amen? Kahit pag gaano kalaki ang bahay mo, isang lindol lang magigibayan. Kaya nga mapalad ang taong sa Diyos nagtitiwala, sa Diyos nananampalataya, hanggang wakas. Hindi lang ngayon, Ate Cristita. No? Tapos bukas, hindi na. Tapos sa isang bukas, maapoy na maapoy ulit. Tapos sa isang linggo,
bagsak na bagsak ulit. Amen? Wag pong ganun. Kasi ang the best na natanggap nating miracle sa Diyos, unang-una pa lang po, salvation, kaligtasan. Bakit? Tuwing tinatanggap natin si Jesus Christ, naniniwala po tayo na may kaligtasan tayo. Pero sa pang-araw-araw natin, bakit tayo? Di ba? Bakit tayo up and down, up and down, up and down? Pero pag sinabing ligtas ka ba? Yes, ligtas ako. Confident tayo. Pero pagdating sa daily natin na araw-araw, bakit ganun? Level up, level down, level up, level down. Hindi. Ang gusto ng Panginoon sa atin, level up ng level up tayo. Kasi hindi natutungkol sa'yo. Kapag doon mo tinitingnan na yung works mo, na kaya ka nakakaharap sa altar ng Diyos, kaya ka nakakalapit, hindi ka na maruming basahan kasi dinamitan ka na ng Panginoon. Yung maruming basahan, tinanggal na niya. Kaya nga may kwento ng anibughang anak. Nung tayo ay makasalanan, madumi po ang damit natin. Pero nung nakilala natin si Jesus, anong unang-unang ginawa niya sa anak niya? Pinapalitan niya yung damit. Binibigyan niya ng authority. Binibigyan niya ng singsing, ng karapatan na ibig sabihin, ikaw ay anak ng Diyos at hindi na niya kaaway. Kaya nga, tayo, dapat tayong manindigan. Kasi nakikita ng Diyos yung puso mo pag pinapaniwalaan mo yung prayer mo. Kaya nga, pag hindi nagmamanifest sa'yo ang salita ng Panginoon Diyos, hindi niya pwedeng, di ba, hindi niya pwedeng back upan yung prayer mo kasi kita niya yung puso mo na hindi ka naniniwala. Kaya nga, ang sabi niya kay Maria, naniniwala ka ba? Di ba, na kaya kong buhayin si Lazaro? Di ba, yun ang tanong, naniniwala ka ba? Na kaya kitang pagalingin? Ate Annalisa? Di ba? Ang tanong ng Diyos, naniniwala ka ba? Hindi niya sinabing may pananampalataya ka ba? Hindi ganun eh. Kapatid mo, nung naniwala pa lang yung lalaki, 'di ba? Na tinataboy yung mga demonyo sa kanyang anak ng mga disipulo, hindi siya naniniwala. Lumapit siya kay Jesus Christ. Sabi niya, dagdagan mo yung pananampalataya ko kasi galing sa Diyos ang pananampalataya, hindi sa tao. 'Di ba? Kaya nagiging makapangyarihan siya kasi napagsasama yung naniniwala ka na tapos nananampalataya ka pa. Kaya nagiging more powerful ang prayer natin. Kaya nga sinabi niya, whatever you ask in my name. Kaya nga hindi pangalan mo at pangalan ko na ang ginagamit eh. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo na pinapaunawa sa iyo at sa akin ng Panginoon na hindi natutungkol sa iyo, Ate Cristita. Hindi natutungkol sa iyo, Kuya June. Tuwing humaharap ka tayo sa ibang tao, dala-dala natin ang pangalan ng greater name ng Panginoong Diyos. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, yung dala-dala mong pangalan. Kaya nga pag nagkamali ka lang ng pagre-represent sa Diyos, hindi ba anong sabi ng tao? Akala ko ba mananampalataya yan? Di ba? Akala ko ba mananampalataya yang si Raymond? Ba't naninigarilyo pa rin hanggang ngayon? Akala ko ba mananampalataya yang si Billie Jean? Bakit chismosa pa rin hanggang ngayon? Akala ko ba mananampalataya yang si Lyndon? Bakit kung nakipagbugbugan sa kanto? Di ba? Kaya napipintasan ng ating pananampalataya dahil hindi nakikita yung pattern ng attitude ng Christ-like. Kaya ikaw at ako, mag-iingat tayo sa pagre-represent sa Panginoon dahil baka yun ang maging dahilan para hindi natin makita ang promised land. Katulad, di ba? Kasi si Tatay Moises, di ba? Hindi ka pwedeng magbigay ng may galit. Amen? Forgiveness is power. Sabi nga, ang pagpapatawad ay kapangyarihan. Dahil kinukuha mo yon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, everything na ginawa ng Panginoong Jesus is pointing to Himself. Nagpo-point yun lahat tungkol sa Kanya, hindi tungkol sa'yo. Amen? Kaya nga, huwag nating i-misplace yung ating faith. Hindi sa tao, di ba? Hindi sa healing, hindi sa business, hindi sa open doors, hindi sa bahay, hindi sa asawa, hindi sa anak. Huwag nating i-misplace. Kasi hindi natin kailangan ng faith sa lahat ng bagay na yun.
Kasi si Jesus na ang gumawa ng lahat ng bagay na yon. Kung maniniwala ka, you just need to believe that He can produce when you ask. Di ba? Yung anak mo, iingatan ko. Sabi niya nga sa Psalm 91, isusugo niya libo-libo niyang mga anghel. Healing, tapos na. Magaling ka na sa pamamagitan ng latay niya. Hindi ikaw ang gumawa. Finish work na yun. Tatanggapin mo na lang. Maniniwala ka na lang na magaling ka na. Diba? Kasi si Jesus na nga ang gumawa ng works, hindi ikaw. Kaya nga, yun ang difference natin sa Old Testament at New Testament. Believe in me, sabi ni Jesus Christ. Believe in me. Kasi kung mananampalataya ako, kung maniniwala ako at magtitiwala ako, ikaw at ako, na lahat ng bagay, Jesus did everything. Jesus did everything. Dahil lahat ng bagay nagmula sa Kanya. Di ba? Sabi, walang bagay na hindi nagmula sa Kanya. Sa John 1:1, sinabi, in the beginning is Word, and the Word is God. Nothing was made without the Word. Without Jesus, nothing was made. Without Jesus, walang healing. Without Jesus, walang answer prayer. Without Jesus, walang provision. Without Jesus, walang anak. Without Jesus, walang buhay. Kaya, without Jesus, your life is nothing. Without Jesus, walang ikaw at ako. Dahil lahat daw ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. God first in the beginning. Amen? Kaya nga, yung work, di ba, na-complete yon dahil sa Kanya. Ang kailangan mo lang gawin at kailangan kong gawin ay maniwala. Kasi ginawa niya yon para sa'yo at para sa akin. Hindi mo deserving, hindi ko rin deserving. No one. Walang deserving sa bawat isa sa atin. Kaya nga, even if I failed, kahit magkamali ako, o madapa ako, o nagkamali si Beverly, He has perfected me. Hindi dahil nag-make mistake ako, hindi niya na ako pwedeng gamitin. Katulad ni David. Di ba? Nangalon niya siya, pero ginamit pa rin siya ng Panginoon hanggang wakas. Si Solomon, ganun din sana ang gagawin kung pinili lang niya. Kaya nga, ang paghahabilin sa kanya ni David, anak, sumunod ka, mag-obey ka sa Diyos. Di ba? Sabi sa kanya, yun lang ang buong gagawin mo sa buong buhay mo para maging masagana ang buhay mo. Hindi ka lang nakikinig, sumusunod ka rin. Hindi lang to papasok sa isip mo ngayon, Kuya Yolando. Gagamitin mo to daily, Kuya James. Lalakaran mo to, Nanay Silina, araw-araw, daily, para makalakad tayo sa presensya ng Diyos. Maniwala at manampalataya sa Diyos. Kaya wala tayong ibibigay na excuse sa Diyos. Yun ang sinasabi niya sa atin. Wala tayong excuses sa Panginoon. Na bakit di mo ako bine-bless, Lord? Hindi mo lang nakikita kasi sa iba ka nakatutok. Di ba? Ba't di mo ako pinapagaling, Lord? Di mo lang nakikita. Kasi nga, nakatutok ka sa sakit mo, sa masakit sa'yo, hindi sa healing na binibigay niya sa'yo. Kaya hindi mag-manifest ang healing. Kasi may assurance ang Diyos na pinagaling tayo. May assurance ang Diyos na pinagpala ka. Kasi sinabi niya yun. May assurance ang Diyos na may open door para sa iyo at para sa akin na pwedeng i-expand ng Panginoon higher to higher, hindi lower. Nagle-level up dapat pataas ng pataas ng pataas. Going higher, hindi going down. Kaya nga ang faith dapat, ang paniniwala, pataas ng pataas, hindi pataas, pababa. Hindi ganun yung in-expect ng Lord sa atin. Kasi anak, ako nang gumawa ng lahat eh. Ano pa'y kulang? Bakit parang sa'yo hindi pa rin perfect? Kaya parang insulto po sa Kanya tuwing tayo po, di ba, ay pababa ng level natin ng faith ng pababa, pataas. Insulto po sa Diyos yun. Insulto sa Diyos pag hindi ka sa Kanya naniniwala at sa ibang tao ka, di ba, naniniwala. Amen? Kaya napaka-importante po ng pinag-uusapan natin dahil ito ang pundasyon ng ating pananampalataya hanggang wakas. Dito may assurance tayo.
Dito may insurance tayo. Kasi yung inalay na to sa altar, walang blemish. Perfect na inalay. Hindi katulad ng mga tupa noon, pansamantala lang silang pinapatawad din, mawawala. Hanggat hindi sila nag-aalay, mawawala. Tayo po, eternal. Eternal, kapatid. Eternal. Maniwala ka lang. Maniwala ka lang. Diba? Kaya po pabasa po dito po ako magtatapos sa John 6:28-29. John 6:28-29. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. Hallelujah. John 6:28 at 29 po. Amen. John 6:29, Deb. 28-29. Hello. Yes, sabi po dito sa John 6:29, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig 28 kayo sa po. sinugo niya. 28. Simulan mo po Ay. sa 28. 28. Sabi dito, kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? 29, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa isinugo niya. Tugon ni Jesus. Hanggang doon lang, 29. Amen po. Pabasa nga po sa English, Ate Teres. John 6:28-29. Sige po, ako na po. Sabi po dun sa English, 28, so they asked him, what can we do in order to do what God wants us to do? 29, Jesus answered, what God wants you to do is to believe in the one He sent. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. He had sent the only work na po ng faith natin. Sinugo na po ng Panginoon. 'Di ba? Maniwala daw kayo sa sinugo niya. Sino yung sinugo niya? Only Jesus. Si Jesus mismo is pointing himself. Pinopoint niya lahat ng bagay dito sa mundo that Jesus ang kailangan mo at kailangan ko. Amen? He had sent the only work of faith. You and I, 'di ba? Ang kailangan mo lang is maniwala kay Jesus. Sabi, mismong si Jesus ang nagsabi, maniwala ka lang na ako ang sinugo ng Ama para makarating ka sa kalooban, magawa mo yung kalooban ng Diyos, makarating ka sa kingdom at eternal na buhay. Only Jesus. Kasi kapag may Jesus ka, kaya nga sinasabi, when you have Jesus, you have everything kasi siya na ang gumawa ng lahat. Kaya hindi ka titingin sa gawa mo. Yung righteousness ni Jesus ang standing mo. Kaya may mga tao nagigilty, alam ko po may pagkukulang ako sa Diyos. No. Hindi ito tungkol sa'yo. Lalapit ka lang sa Diyos, nananampalataya ka, naniniwala ka, that it's all Him, hindi ikaw. Para whatever you ask by His name, matutupad. Kasi tuwing lalapit tayo sa Diyos, hindi na maduwing basahan ang nakikita niya, yung kanyang anak na. Dahil sa Espiritu Santo na nakipag-isa sa'yo, si Jesus Christ lagi ang nakikita ng Panginoong Ama at hindi na ikaw. Laging si Jesus Christ. Kaya napakahalaga nga ng karakter natin na pinapakita sa ibang tao. Kasi dahil sa bunga mo, na nakikita ng Diyos na ikaw ay anak. Nakikita ng ibang tao na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. I prophesy. Talagang sabi niya, ikaw ang best prophecy. Propeta ng buhay mo. Kaya ako po, I prophesy in the name of Jesus. As I declare the name of the Lord, Jesus Christ, sa buhay mo at sa buhay ko na whatever we ask, na po, sa pangalan ni Jesus, ngayong oras na to, hindi yung tinatawag na miracle. Believe in me, sabi niya. Maniwala lang tayo. Hindi niya sinabing, maniwala kayo sa miracle. Hindi. Maniwala ka daw sa kanya, hindi sa miracle. At siya ang gagawa ng lahat ng iyon.
Di ba? Hindi niya sinabi na maniwala kayo sa prophecy. Hindi ganun ang sinasabi niya sa word ng Lord eh. Believe in me, sabi niya. At hayaan mo sa pamamagitan ng propesya, di ba? Doon siya mangungusap. Di ba? Ikaw, yung iniisip mo sa sarili mo, maniwala ka na na-bless ka. Maniwala ka na magaling ka. Maniwala ka lang sa Diyos. Amen? Para mag-manifest yun sa buhay natin. Maniwala kang pinagpala ka. Diba? Sa pamamagitan ng Panginoon nating si Jesus. Believe in me, sabi ng Lord. Yun lang ang gagawin natin. Believe. Hayaan nating lahat siya ang gagawa. Amen? Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, O God. Lord, we thank you, Panginoon, na hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon ko, na pinapaunawa mo sa amin na mas mababaw, O God, ang lahat ng salitang ito, Panginoon. Lahat ng ginawa mo, we are so grateful, Father God, that you are amazing, God. Panginoon, na pinaglilingkuran namin, na walang sakit, walang pagsubok, walang mga bagay na mahirap sa'yo, Panginoon. Ikaw, Lord, it will come to pass. Lahat ng bagay na darating sa buhay namin, kasama ka namin. Ang presensya mo, ang kalooban mo, ang katapatan mo, ang faithfulness mo, Panginoon, Lord, ang pagpapakumbaba mo, Panginoon, ang manifest sa buhay ng bawat isa sa amin na ma-overcome namin, na lagi kaming tumitingin sa'yo. Kung wala na kaming makita sa kanan, kaliwa, Panginoon, sa baba, o Diyos, na mapagkakaniwalaan, O God. Makita namin lagi ang sarili namin na laging tumitingala sa'yo, Panginoon. Sumasamba sa'yo, nagpapasalamat sa'yo, nagiging grateful, Panginoon, sa lahat ng tinanggap namin, Ama. Ama, hindi namin kaya lahat ng ginawa mo. At nagpapasalamat kami sa bugtong na anak mo sa lahat ng pagtitiis na ginawa niya. Sa lahat ng mga latay na tinanggap niya. Sa buhay na inalay niya. Para sa amin ngayon, Panginoon, na nabubuhay. Kaya Lord, tulungan mo kaming laging makasunod sa iyo. Tulungan mo kaming magbago kahit paunti-unti, Panginoon. Kahit sa proseso, Panginoon, Lord, na napakahirap na kaparaanan, Panginoon. Dahil kaming mananagumpay na dahil sa iyo. Hindi dahil sa amin. Hindi dahil tapat kami o mabuti kami, kundi dahil mabuti kang anak ng Diyos, Panginoon. Ikaw ang mabuti. Ikaw lang ang mabuti, Panginoon. At hayaan mong magamit lang, Panginoon, Lord. Samahan mo lang kami sa buhay na to, Panginoon, na mag-glorify ka sa lahat ng mga ginawa mo, sa lahat ng na-accomplish mo, sa lahat ng napulpil mo, Panginoon. Ama, kaligtasan pa lang, sapat na po sa amin, O Diyos. Kaligtasan pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na kami dahil naligtas na kami sa apoy ng impyerno. Dahil lang naniwala kami. Dahil lang nanampalataya kami sa iyo, wala kaming ginawa sa kaligtasan na iyon. Ikaw lahat, O Diyos. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat, Panginoon, ng kagalingan, Ama, pinagpapasalamat namin sa iyo, O Diyos. Maranasan namin, lagi sa aming buhay, Panginoon, ang presensya mo araw-araw, na lagi kaming nakakasunod, na lagi kaming nagiging teachable, na lagi kaming nag-o-obey, Panginoon. Lord, nakasama ka. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka at lolhatiin sa iyong bugtong na anak, sa banal na anak at iisang anak na si Jesucristo, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa.